Salamat Brother Johnson at para doon kay Brother Mac Padilla, no? Kasi ang tanong niya ay nagkakasala pa po ba kayo? Ano perfect na ba kayo? Parang ganun yung thought noong kanyang katanungan. Alam niyo po mga kapatid kung bakit ito bumabangon yung ganitong klase ng katanungan kasi meron ngayon Brother Johnson na kumakalat na video sa YouTube at maging sa Facebook na kung saan ay pinaparatangan yung mga mainstream o yung mga nangahawak sa fundamental belief ng Seventh-day Adventist na ang turo ay okay lang na magpatuloy sa pagkakasala. Yan, mahalagang punto yan. Ang tinuturo daw natin, ang tinuturo daw ng church ay okay lang magpatuloy at gumawa ng kasalanan. So yun po yung isang malaking kasinungalingan. At masasabi natin, Brother Johnson, na yun ay pandaraya sapagkat hindi po nagtuturo ang Seventh-day Adventist na okay lang ang magpatuloy sa kasalanan. Ang tinuturo po natin ay overcoming sin. Tayo po ay nagkakaroon ng pagtatagumpay mula sa kasalanan. So ngayon, para sagutin natin, nagkakasala pa ba ang isang taong matuwid? So uunahin ko na po na makita natin para mas maging malinaw sa atin ano ba ang ibig sabihin ng perfect sa Bible. Kasi meron din naman sa kabilang side, sa secular side naman, sinasabi nila, nobody's perfect. Yun naman yung sinasabi ng iba. Pero ngayon, gusto nating alamin, ano ba ang turo ng Biblia pagdating dito sa tinatawag nating perfection. Po? Ngayon, naniniwala po tayo na ang Seventh-day Adventist, ang turo nito ay biblical. Kaya po ang reference na atin pong gagamitin para doon sa nagtanong, dahil ito naman ay ating kapatid, ay magmumula rin po sa Seventh-day Adventist. So meron po akong dalang libro dito. Ito po yung Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs na kung saan makikita natin kung paano diniscuss ng ating aklat yung topic about perfection. Makikita po natin yan sa page 145 na kung saan nasabi rito, yung salitang perfect, the words perfect and perfection are translation of the Hebrew tam or tamim. So yun daw sa Hebrew, yung salitang perfect, which mean complete, right, peaceful, sound, wholesome, or blameless. So pag tinignan po natin, malawak yung kahulugan ng salitang perfect sa Bible sapagkat yung Hebrew word na ginamit, yung tam or tamim, ay meron siyang iba't ibang kahulugan na kung saan complete, right, peaceful, sound, wholesome, or blameless. On the other hand naman, pagdating sa Greek, ang word na ginamit naman dyan sa salitang Grego ay teleos, na ang ibig sabihin, complete, perfect, full-grown, mature, fully developed, and having attained its purpose. So yun po yung mga kahulugan ng dalawang salitang ito na makikita po natin. Ngayon, paano siya dinescribe? Meron bang tao na tinawag na perfect sa Bible? At pag sinabi ba nating perfect, nangangahulugan ba ito na absolute sinless? Hindi na ba siya nagkakasala or wala na ba siyang kasalanan? O hindi na ba siya makakakomit ng anumang kasalanan habang siya ay nabubuhay? Pansinin po natin yung binabanggit sa fundamental beliefs. Ang sabi rito, in the Old Testament, when use of humans, the word has a relative sense. Kapag ginagamit daw yung salitang tam or tamim sa Old Testament, halimbawa ikinapit siya sa tao gaya ni Noah, ni Abraham, meron po siyang relative sense. Ibig sabihin, hindi siya nangangahulugan ng absolute sinless perfection. Halimbawa, basahin po natin ang Genesis chapter 6 verse 9. Tignan po natin yung sinasabi. Siguro para lumabas yung salitang perfect, basahin po natin sa English. Kung meron po tayong New King James translation, tignan po natin. Etong Genesis chapter 6, verse 9. Makikita nyo po yung binabanggit dyan. Genesis chapter 6, verse 9. Antayin lamang po natin mga kaibigan. Sabi dyan, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Pansinin po natin ano ang tawag kay Noah? Siya po ay matuwid, siya daw ay perfect. So sa madaling salita, merong tao na tinawag na perfect. Ganon din. Dito naman si Abraham sa Genesis chapter 17 verse 1. Pansinin po natin. Genesis chapter 17 verse 1. Ano po yung pagkakasabi rito? Sabi diyan, when Abraham was 99 years old,
the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. So, sinabihan siya na ikaw ay lumakad sa akin at maging ano ka, matuwid. So, si Abraham ay tinawag na blameless. Alam niyo po, sa Hebrew, yan din po ay tam or tamim. Yun pong word na ginamit yan. Sa madaling salita, maging perfect ka, Abraham. Ganun din, sa Job chapter 1, verse 1. Tignan po natin ang pagkakasabi. Job chapter 1, verse 1. Ano ang pagkakasabi naman patungkol kay Job? Ayan, ang sabi diyan, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright. Yung salita pong blameless diyan ay galing po rin siya sa salitang Hebreo na tam or tamim, nang ibig sabihin ay perfect. So, ibig sabihin, sa Bible, may mga tao na tinatawag na perfect. Gaya ni Noah, ni Abraham, at ni Job. Ngayon, para maging mas malinaw, ano po, bago siguro natin pagbigyan ito, isagutin lang natin. So, sa madaling salita, merong tao sa Bible na perfect. Pero, yung kanilang perfection ay hindi nangangahulugan na absolute perfect sila. Pansinin po natin, itong mga taong ito ay nakakakumit or nagkakasala rin. Tingnan niyo po ang binabanggit sa Genesis chapter 9, verse 21. Ano ang pagkakasabi diyan? Genesis chapter 9, verse 21. Ano ang pagkakasabi patungkol kay Noah? Ang sabi diyan, then he drank of the wine and was drunk and became uncovered in his tent. So sino to? Ito po ay si Noah. Anong nangyari kay Noah? Siya ay nagkasala. Ano po? Tignan din natin sa verse 20. Genesis 9 verse 20. Ano pa ang pagkakasabi? And Noah began to be a farmer and he planted a vineyard. So si Noah po yung tinutukoy doon sa may verse 21. Ngayon, pagdating naman sa Job, chapter 40, verse 2, tignan po natin. Itong si Job ay humingi rin po siya ng tawad. Ano siya rin po ay nagsisi. Sabi diyan, shall the one who contends with the Almighty correct him? He who rebukes God, let him answer it. Verse 3. Anong sabi sa verse 3? Then Job answered the Lord and said, behold, I am vile. What shall I answer you? I lay my hand over my mouth. Verse 5. Once I have spoken, but I will not answer yes twice, but I will proceed no further. Verse 6. Hanggang verse 6 tayo. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, kumbaga pag binasa na po natin yan, ay doon na sinabi ng Panginoon kay Job yung mga bagay na hindi maunawaan ni Job patungkol sa nangyayari sa kanya. Kaya ito si Job, makikita natin na siya rin po ay nagsisi mula sa kanya pong pagkakasala. So ang punto rito mga kapatid, si Job, si Noah, si Abraham, alam naman natin ang nangyari kay Abraham, nagsinungaling siya sa harap ni Pharaoh. So, bagamat itong mga ito ay tinawag na perfect, ano po, sila pa rin po ay nagkasala. Kaya doon sa katanungan ni Brother Mac Padilla, ang tao bang perfect, nagkakasala? O nagkakasala pa ba kayo? Kayo ba ay perfect? Pag tinignan natin sa Bible, ang taong perfect ay nagkakasala pa rin. Kaya nga ang sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tignan po natin. Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tignan niyo po yung pagkakasabi sa talatang ito. Ayan, ang sabi diyan, for there is not a just man on earth who does good and does not sin. Ano daw? Walang taong matuwid na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. So sa madaling salita, mga kaibigan, ay ang isang tao, bagamat siya ay itinuturing na perfect sa Biblia, ay maaari siyang magkasala, Brother Johnson. Bakit? Sapagkat ang sabi rito sa word na ating pinag-aaralan, yung tam at tamim at yung tilios, ay hindi siya nangangahulugan ng absolute sinless perfection. Bagkos, sa ibang translation nga sa New Testament, yung salitang telios ay tinatranslate siya bilang mature. At ganun din, ito namang salitang tam or tamim, maaari siyang i-translate na blameless o kaya naman peaceful, complete, or right. Ngayon, ang isang tao ba, maaari ba siyang maging perfect? Maaari po.
kung ang taong ito ay nagiging perfect hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan or lakas. Pansinin po natin, yung binabanggit sa Hebrews chapter 10, verse 14. Tingnan po natin mga kapatid yung sinasabi dito sa talatang ito. Hebrews chapter 10, verse 14. Ang sabi diyan, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal. Ano po yung pinasakdal diyan? Pag tinignan natin sa English, ay perfect or perfected. Magpakailanman ang mga pinagiging banal. Sige nga po, tignan natin sa English para makita yung word na hinahanap po natin. Ayan. Sa New King James, sa New King James na po natin ito tignan. Sabi diyan, for by one offering, He has perfected. Binanal niya. Magpakailanman those who are being sanctified. Ano po kaya dito malinaw na ang isang tao ay maaari siyang maging perfect in Christ sapagkat si Kristo yung nagpapabanal sa kanya. Pero bagamat siya ay banal kay Kristo, ang sabi doon, sa may bandang baba ng talata, na silang pinapabanal who are being sanctified. Merong continual process ng sanctification sa kanya na hindi pa natatapos. So maliwanag na ang isang taong banal, ang isang taong perfect, ay maaari palang magkasala. Pero hindi ito nangangahulugan ng ating promotion. Magpatuloy tayo sa pagkakasala. Hindi ganon. Kasi ang sabi ng Bible, kung ang isang tao ay nagsasabi na siya ay hindi nagkakasala at sinungaling siya. Tingnan po natin. Sa aklat ng unang Juan, chapter 1, verse 8. Tingnan po natin yung pagkakasabi sa talatang yan. John chapter 1, verse 8. Makikita po natin yung binabanggit ng talata. Napakaganda po nung binabanggit ng talatang ito. 1 John chapter 1, verse 8. Sabi diyan, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Pag sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin yung sarili natin. And the truth is not in us. Verse 10. Tingnan pa natin sa verse 10. Yan, sa Tagalog naman, verse 10. 1 John 1, verse 10. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kaniyang salita ay wala sa atin. So ang sinusulatan dito or yung sinasabihan dito ni Apostol Juan, yung mga believers. Na yung mga believers kapag nag-claim ka na ikaw ay hindi nagkasala o kaya naman hindi ka nagkakasala, sinungaling ka at ang katotohanan ay wala sa iyo. Kaya dito papasok yung katwiran ni Jesus. Kailangan natin si Jesus. Kaya sabi nga sa 1 John 2, verse 1, dun lang, kasunod lang din. 2 verse 1, anong sabi ron? Sa talatang yon, siguro dito ko i-end pang meron tayong caller, Brother Johnson. Ayan, sige, basahin lang natin yung talata. Sabi dyan, mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Kaya yan isinulat para hindi sila magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Kristo ang matuwid. Ito yung pag-asa na meron tayo, na kung tayo man ay madapa, tayo man ay magkasala, meron tayong tagapamagitan, si Kristo ang matuwid. Kaya ang isang taong banal, ang isang taong perfect, sabi ng Biblia, maaari siyang magkasala, pero meron siyang tagapamagitan. Ang punto rito, hindi i-promote ang kasalanan. Ang punto rito ay tayo mag-rely sa kapangyarihan ng ating Panginoon upang tayo ay magtagumpay laban sa kasalanan, Brother Johnson.